Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Cheryl Micaro at kasama ang aking kagrupo. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang tribo na naninirahan dito sa Bukidnon. Alam natin na may 7 tribo na naninirahan dito sa Bukidnon. Isa na dito ang Talaandig, Higaunon, Bukidnon, Umayamnon, Matigsalog, Manubo at Tigwahanon. Sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang Talaandig at kung ano ang mga kaugalian, paniniwala at gawin nito. Ang Talaandig ay isa sa mga katutubong grupo ng lalawigan ng Bukidnon na patuloy na nagpapanatili at nagtataguyod ng mga katutubong kaugalian, paniniwala at gawin nito sa kabila ng malakas ng pagdagsa ng modernisasyon at pagbabago. Ang mga grupong ito ay matatagpuan sa mga barangay at munisipalidad na nakapalibot sa bundok ng Kitanglad, partikular sa mga bayan ng Lantapan at Talakag. Unang-una, patungkol sa pagkain, noon, ang karaniwang pagkain ng tribong Talaandig ay nagmumula mismo sa kanilang kapaligiran. Karaniwan, sila ay umaasa sa mga halamang ugat, prutas at ligaw na hayop. Ang pagkain ay organic at direktang galing sa kalikasan tulad ng kamote, mais at mga halamang gubat. Ngunit ngayon, sa kasalukuyan, may mga impluwensya na ng modernong agrikultura. Ang mga produkto tulad ng bigas, noodles, dilata at iba pang komersyal na pagkain ay dumarating na rin sa kanilang mga lutuin. Gayun din, may pagsisikap pa rin sila na panatilihin ang organic farming ng kanilang komunidad. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kasuotan ng mga Talaandig. Noon, ang tradisyonal na kasuotan ng Talaandig ay yari mula sa mga likas na material tulad ng abaka at pininturahang tela. Ang mga lalaki ay nagsusuot ng bahag at ang mga babae naman ay nakasuot ng makukulay na kasuotan na gawa mula sa hinabing tela at may mga borda. Ngayon, sa modernong selebrasyon tulad ng Kaamulan Festival, may mga adaptasyon na sa kasuotan. Mas makulay, ngunit ipinapakita pa rin ang tradisyonal na disenyo at nagiging mas detalyado at magarbo ang kanilang kasuotan, na minsan ay hinaluan ng modernong material. Ngayon naman, patungkol sa kanilang sayaw. Noon, ang kanilang tradisyonal na sayaw ay ang binanaog, kung saan ginagaya ang galaw ng isang agila. Ang sayaw na ito ay mahalaga sa kanilang seremonyal ng mga okasyon at nagpapakita ng koneksyon nila sa kalikasan. Ngayon naman, ay isinasayaw pa rin nila ang binanaog, ngunit sa modernong panahon. Ito ay nagiging bahagi na ng mga competition at festival kung saan pinapaganda at binibigyan ng modernong estilo ang tradisyonal na galaw ng sayaw. Maraming salamat, Karo. Ako nga pala si Adrian Kagidakutan at pag-uusapan naman natin ang kantao awit at laro o libangan ng mga Talaandig. Sa kantao awit, doon, ang mga awit ng Talaandig ay kadalasang monoponic at monadic na may iisang melodiya at parilala. Ang mga mang-aawit ay gumagamit din ng embellishment tulad ng slurs at trills. Kasama sa mga halimbawa nito ay ang idangdang, sala, limbay at kaligaon na madalas inaawit ng baylan at mga dalaga na may nakatakip na tela sa kanilang mga mukha. Sa mga seremonya naman, ang iba't ibang grupo ng dalaga ay umaawit ng sabay-sabay habang ang baylan ay may ibang tempo at key. Sa kasalukuyan, ang mga awit o kanta ng mga Talaandig ay umuunlad at mas nagiging diverse na nagsasama ng modernong estilo at genre.
ang teknolohiya din ay ginagamit upang lumikha ng mga bagong bersyon ng tradisyonal na awit na isinasama sa mga lokal na festival at online platforms. Sa kabilang banda ng mga pangbabagong ito, ang mga tradisyonal na anyo ay patuloy pa rin na pinapahalagahan na nag-uugnay sa kanilang kultura at tradisyon. Sa laro o libangan naman, sa nakalipas na mga panahon, ang mga laro ng mga talaandig ay kadalasang nakaugat sa kanilang tradisyon at kultura. Ang mga bata ay naglalaro ng mga laro na may kinalaman sa kanilang kapaligiran, tulad ng pagbuno, sipa at labanan. Habang sa kasalukuyan naman, ang mga laro ngayon ng talaandig ay mas umuunlad at naaapektuhan ng modernong teknolohiya at mga banyagang influensya. Kasama sa mga larong popular ngayon ay ang mobile games, team sports, cultural games, board games, at card games. Ngayon, dumako naman tayo sa panliligaw, pag-aasawa at pagbuo ng pamilya ng mga talaandig. Noon sa panliligaw, ang mga anak na babae ng dato ay itinatago sa mataas na tore o bahay upang mapanatili ang kanilang virhinidad, na nagre-resulta sa mataas na bride price. Ang pamilya na binubuo ng mga kamag-anak na sabay-sabay na nakatira sa isang malaking tulugan ay may mahalagang papel sa proseso ng panliligaw. Ang mga lalaki ay nagdadala ng mga handog bilang tanda ng kanilang seryosong intensyon. Respeto sa pamilya at sa prosesong ito ay nananatili. Subalit, mas bukas na ang mga talaandig sa makabagong paraan ng panliligaw. Hindi na gaanong masalimuot ang mga pagsubok at ang mataas na pader ng pag-iingat. Subalit ang tradisyon ng respeto at pagsang-ayon sa pamilya ay mahalaga pa rin sa kanilang kultura. Ngayon ay natapos na natin talakayin ang panliligaw ng mga talaandig. Umako naman tayo sa kanilang pag-aasawa. Noon, sa pag-aasawa, ang bagong kasal na lalaki ay nagsisilbi sa pamilya ng kanyang asawa sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng kasal. At pagkatapos nito, karaniwang lumilipat ang mag-asawa malapit sa tahanan ng pamilya ng lalaki. Ang incest taboo ay mahigpit na sinusunod at ang parusa para sa lumalabag na noon ay kinabibilangan ng pagkakabilanggo at paghirap ng mga nahuling nagkasala ay naging obsolete na at pinalitan ng mas banayad na parusa. Ngayon naman, ang mga kababaihan na nakapag-aral sa mga state institute schools at nakapaglakbay sa mga metropolitan area ay nagiging mas mapaghimagsik sa pagtanggi sa mga kaugalian tulad ng arranged marriage. Mako naman tayo sa pagbuo ng pamilya. Noon, nagaganap ang arranged marriage kung saan ang mga pamilya ang nag-uusap at nagkakasunduan habang ang mga kababaihan ay kadalasang nakatuon sa pamamahala ng tahanan at pagpapalaki ng mga anak. Ang komunidad ay may mahalagang papel sa pagbuo ng pamilya at ang mga nakakatanda ang namumuno sa mga desisyon. Ngayon naman, ang mga kababaihan ay may mas malawak na pagkakataon sa edukasyon at trabaho na nagiging sanhi ng mas aktibong papel nila sa loob ng pamilya at sa lipunan. Ang modernisasyon at globalisasyon ay nagdala ng mga bagong ideya at impluwensya na nagbago sa kanilang tradisyonal na kaugalian at pamumuhay. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay tungkol sa paraan ng talaandig sa panganganak, pagpapatayo ng bahay at pagsasaka. Ito ay mahalaga sa kanilang pagkakakilanlan at ito rin ay nagkakaroon ng pagbabago dulot ng makabagong kagamitan at pamamaraan. Pero bago tayo magpatuloy, ako nga pala si Jezebel A. Tomampos. Noon, ang panganganak ay isang sagradong kaganapan na ginagabayan ng isang manggagamot o tinatawag sa kanila na mangonoyamo. Matapos ipanganak ang isang sanggol, ang afterbirth ay maingat na inilibing sa ilalim ng hagdang bato o kalan
sapagkat itinturing itong kambal ng sanggol. Pinaniniwalaan na ang kaluluwa nito ay umaakyat sa langit upang maging gabay ng bata. Ang pangalan ng sanggol ay nagmumula sa isang natatanging pangyayari na naganap sa kanyang kapanganakan. Isa sa mga pinakatatangi at sagradong sandali ay ang pagbisita ng magbabaya, ang kataas-taasang nilalang, upang tanungin ang sanggol kung paano nito nais mamatay sa hinaharap. Kung sakaling ang sanggol ay pinanganak na patay, ang mangonoyamo ay magsasagawa ng ritual upang subukang buhayin ito sa pamamagitan ng pagdura ng pulang katas ng tinapay sa bibig ng sanggol. Ngayon, habang nagbabago ang mundo, ilan sa mga tradisyon ay unti-unting nawawala, subalit ang ilan naman ay nananatili. Ang mga mangonoyamo ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel, lalo na sa seremonyas ng panganganak. Sa kasalukuyan, bagaman may modernong pamamaraan na, ang paggalang sa tradisyon at ritual ay nagpapatuloy pa rin, lalo na sa mga kilalang pamilya at dato ng komunidad. Ipinakikita ng mga talaandig na ang kultura at tradisyon ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi patuloy na buhay at nagbibigay ng pagkakaisa sa kanilang lahi. Ngayon, dumako na tayo sa pagpapatayo ng bahay. Noon, ang pagtatayo ng bahay ay nakabatay sa mga paniniwala ng mga talaandig tungkol sa mga espiritu. Ang kanilang mga tahanan ay itinayo sa mga ligtas na lugar, malayo sa baha at panganib. Ang hagdan ng bahay ay maaaring hilahin pataas upang protektahan sila mula sa mga kaaway at hayop. At bago tirhan ang bagong tayong bahay, isinasagawa nila ang ritual na tinatawag na kagbalay upang humingi ng proteksyon mula sa mabubuting espiritu. Ngayon, sa kasalukuyan, bagamat moderno na ang mga materyales tulad ng yero at semento, nananatili ang ilang aspeto ng tradisyon na sa pagtatayo ng bahay. Ang mga talaandig ay nagiging mas practical na sa kanilang mga konstruksyon, ngunit hindi nila nakakalimutan ang espiritual na aspeto ng kanilang tirahan. Sa pagsasaka naman, ang mga talaandig noon ay kilala sa paggamit ng Sweden agriculture o kaingin bilang pangunahing kabuhayan. Ang pagsasaka noon ay malalim na inuugnay sa mga bituin at ang lupa ay tinuturing na sagrado. May mga ritual na ginagawa bago ang anihan, kasama ang pag-awit at paggamit ng tradisyonal na mga instrumento. Ngayon, habang dumadami ang makabagong kagamitan sa pagsasaka, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng ilang ritual. Bagamat mas sistematiko na ang pagsasaka ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ng mga talaandig ang kahalagahan ng tradisyong agrikultural at espiritual. At ang panghuli ay tatalakayin naman natin ang mga hanap buhay, paraan ng pamamahala sa nasasakupan at tungkulin ng bawat membro sa pamahalaan ng mga talaandig. Ang hanap buhay noon ng mga talaandig ay umaasa sa mga food gatherings at Sweden agriculture bilang mga pangunahing kabuhayan. Ang mga lalaki ay nangingisda at nanguhuli gamit ang mga pana at palaso, habang ang mga babae naman ay nangangalap ng mga shellfish at mga ugat galing sa gubat. Ang tradisyonal na pagsasaka na isinasagawa sa pamamagitan ng huliga o hunglos, isang kooperatibang sistema ng paggawa. May mga ritual din na isinasagawa upang igalang ang mga espiritu ng magbabaya. Sinasalamin din ng mga talaandig ang kanilang kasanayan sa mga paggawa ng handicraft tulad ng mga baskets at paggawa ng mga palayok. Hanap buhay na ngayon ng mga talaandig ay sa kabila ng patuloy na shifting agriculture sa ibang lugar, nagdulot ng pag-usbong ng malalaking korporasyon ng malawakang pagkuha ng lupa na nagbunsod sa maraming katutubo na maging mga manggagawa sa bukirin. Ang mga kababaihan ay patuloy na gumagawa ng mga handicraft tulad ng aplik at nakahuning damit. Subalit ang mga tradisyonal na industriya ay unti-unting bumababa. Ang pagmimina ng ginto ay naging isa ring pinagkukuhanan ng kabuhayan at ang mga talaandig ay patuloy na nagsusumikap
na mapanatili ang kanilang tradisyon at hanap buhay sa kabila ng pagbabagong dulot ng modernisasyon at komersyal na ekonomiya. Ang paraan ng pamamahala sa nasasakupan noon ng mga talaandig ay gumagamit ng sistemang dato, kung saan ang isang dato o pinuno ay siyang namumuno at gumagabay sa komunidad. Siya ang may kapangyarihang magdesisyon sa mga usapin ng tribo, tulad ng mga alitan, kasunduan, at mga tradisyonal na ritual. Ang pamahalaan ay kolektibo at nagpapahalaga sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang mga dato ay itinuturing na tagapagpagitan sa mga miyembro ng komunidad at ang mga espiritu na kanilang sinasamba. Ang paraan ng pamamahala sa nasasakupan ngayon ng mga talaandig ay nananatili. Ngunit isinasama na rin nila ang ilang mga batas mula sa modernong gobyerno ng Pilipinas, ang Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA. May koordinasyon na sa lokal na pamahalaan upang masiguro ang proteksyon ng kanilang karapatan sa lupa at kultura gaya ng sa mga programang pangkatutubong karapatan. Tungkulin ng bawat membro ng pamahalaan noon ay pinamumunuan ng dato na siyang pinakamataas na leader ng komunidad. Ang dato ay may tungkulin bilang tagapagpamagitan sa mga pagtatalo sa loob at labas ng kanilang tribo. Isang mahalagang papel na ipinasa mula sa kanilang pinuno na si Agbibilin o mas kilala natin sa pangalang bilang Agyo. Isa sa mga simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ang giling, isang itim na setro at talakog na gawa sa pangil o buto ng baboy ramo, na ginagamit ng dato sa kanyang paglalakbay upang ayusin ang mga sigalot sa iba't ibang nayon. Siya rin ang protektor ng mga mandirigma at mga taong nawawalan ng tamang pag-iisip o nababaliw, isang tungkuling kinikilala ng komunidad. Ang dato rin ay suportado ng iba pang mga nakakatanda o timuay na nagsisilbing mga tagapayo. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay tiyakin ang kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng tribo. May mga tagapagpatupad din ng mga batas tulad ng mga mandirigma na nagtutulungan upang panatilihan ang kaayusan lalo na sa panahon ng kaguluhan o digmaan. Ang mga babae, bagamat hindi direktang pinuno, ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga desisyon sa komunidad at paglalago ng kultura. Uli ng bawat membro sa pamahalaan ng mga talaandig ngayon ay bagamat ang tradisyonal na sistema ng pamahalaan ng talaandig ay nagbabago, nananatili pa rin ang kanilang mga simbolo at ang mga pangunahing tungkulin ng dato bilang lider at tagapagpaayos ng mga alitan. Marami sa mga talaandig ay nakikisama na sa mas malawak na pamahalaang lokal at nasyonal ng Pilipinas. Subalit, pinapahalagan pa rin nila ang kanilang tradisyonal na sistema ng pamumuno. Ang mga katutubong dato ay nananatiling may mahalagang papel lalo na sa mga pamayanang nakapaloob sa kanilang mga katutubong lupaing sakop. Sa pagtatapos ng aming talakayan, makikita natin ang malaking pagbabago sa kultura ng talaandig. Ngunit sa kabila ng mga modernisasyong ito, nanatili pa rin ang kanilang pagmamalaki sa kanilang tradisyon at kultura. Salamat sa inyong pakikinig.